Hi mga kababayan, magandang oras, mapagpalang araw sa inyong lahat. Nandito naman inyong maangas na kababayan nagsasabing mabuhay ang maangas. Walang iba kundi si Captain Dado, siya ang maangas na naman ngayon. After 3 days or 4 days na tumahimik si Kapitan Dado dahil na busy siya sa mga pag-assess, sa mga pumipirma sa manifesto, ay nagsalita ulit si Kapitan Dado. Kanina lang na-interview siya. At medyo medyo na-touch ako sa sinabi niya kanina. Gusto kong pakinggan natin. Bilang tayo ng mga mamamayang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, gusto ba natin ang nangyayari sa ating bansa? Kayo na po ang bahalang humusga. Ito, panoorin natin. Mga maangas. Ang Pilipino, kaya ganyan tayo, number one, madaling takutin. Huwag kayong magpapatakot. You learn to stand up for your rights. Alam din dapat ng bawat tao yung inyong karapatan. Pero yung, kumbaga sa ano, pagka ino-oppress ka na, you find somebody na kakampi sa'yo. Kampi hanggang sa magkakasama kayo. Pagka magkakasama ang Pilipino ng isang buo kayo, hindi kayo pwedeng i-bully, hindi kayo pwedeng i-oppress. Pero kung nag-iisa ka, andali, ikulong ka, tapos. Ganun lang, papatakot ka, tapos. Kasi yung mga bully, yung mga oppressive na mga opisyal, nakikita nila yung weakness. And gagamitin nila yung weakness na yon. That's why, laban lang kayo. Tayuan nyo lang kung ano yung mali. Kung may nakita kayong mali, sitahin ninyo. Because yung silence ninyo, lalong magkukultivate ng mga problema. Magko-compound yung problema hanggang sa later, wala na kayong magawa. Divided na tayo. Yung iba bibilin, yung ibang Pilipino binibili. Kaya nga nasa kumunoy tayo ng EBAC. Sorry for that, pero gano'n, nasa kumunoy tayo ng EBAC. Kada kilos mo, wala, palubog ka ng palubog. And there's got to be something na mangyari, talagang magkaroon ng change. Ang hope is that probably in a few months from now, maayos natin in a peaceful manner yung ating gusot, no? Maayos natin. And then let's cross the bridge pagka nandoon na tayo. And let's hope na kung magkaroon man ng transition, sana yung transition natin is for the better. Pero remember Filipinos, no? Nandiyan kayo pagka may mangyayari. Tapos noon, after that, pababayaan nyo na. Bahala na. Kunyari, may kinuha kayong magpapatakbo para sa inyo. Tapos after that, bahala ka sa buhay mo. Wala na kayong pakialam. The nation building is a whole of nation approach. Bawat Pilipino kailangan para maayos tong bansa natin. Kung magkikibit, pikit mata kayo, kibit balikat, walang mangyayari sa atin. So, again, the science is, pagka yung political political outlook, pagka ganyan ng ganyan, nasusupress masyado yung mga tao, hanggang sa dadating ang isang panahon na sobra-sobra na ang galit ng tao, magre-revolusyon ng tao. That's how it is. Yun yung other countries kahit saan ka pumunta. Pagka na-suppress ng gusto ang tao, matatapos din yung suppression na yan. One day. Meron tatayo dyan, merong siga na hindi kayang takutin, at siya yung magiging pag-asa, and then tatapusin niya lahat ng kagaguhan hanggang sa maayos. Ang problema, ng danger nga doon, sabi ko nga, is pagka nakatikim, corrupted din pala. Yun yung nakakatakot. So, pagdasal nyo na lang ang Pilipinas. At saka, wag mag-away-away. Tayo, wag tayo mag-away-away. Kasi pagka nag-away-away tayo, divide and conquer. Yun ang mangyayari, divide and conquer. Once again, Maraming salamat sa inyong lahat. Kapag pakinig. Maraming salamat po.